So inyo pong iginigiit na ito pong litratong ito ay fake news. So pwede po ba ninyo ipaliwanag ulit sa maikling pananalita, bakit fake news, ano ang mga timeline nito at mga petsa? Well, sabi po dun may nag-post kasi nakasama namin na Wednesday, which was I think yesterday. So kasagsagan ng bagyo, nasa Siargao daw kami. But totally untrue, false po yun dahil nasa Siargao po kami Saturday, Sunday. Bumalik na po kami ng Manila at dumiretso na po kami ng Camsur ng Monday. May ticket, Ayun. may ticket naman po kami na pwede ko rin i-post but hindi na po namin dinignify kasi at that time kasi busy kami sa bagyo. But siguro sinagot ko na rin and we can show proofs. Sabi ko nga sa isang news media, if they can prove that we were in Siargao yesterday, all our family will resign. No? That's totally untrue po. At naano lang po ako na bahala na we were worried that yung mga ibang news agencies pinipick up na galing po yung source sa isang fake news account. Kung titignan nyo po, ang pangalan Bagong Bangon Bicol na nag-crop up lang after filing ng mga kalaban namin sa election. So, totally untrue and thank you, Corina, for giving us a chance to totally claim na mali po yan, kasinungalingan po. Ayun, so sa madaling salita, mayroon po kayong mga katibayan, pwede naman po ninyong ilabas ito kung kailan po kayo bumalik po ulit dyan po sa inyong lugar kung saan sinasalanta. At kayo po'y handang mag-resign kung may makakapagpatunay na kayo po'y nagsisinungaling o talagang nasa Siargao hanggang ngayon. Opo. Kasi po, Opo. kung sinabi pong nasa Siargao kami ng Wednesday, nandito po kami sa Camsur kahapon din. Cancel po lahat ng flights. Hindi naman pwedeng lumangoy po kami galing Siargao papuntang Bicol, di ba po? Opo, opo. I mean, so yun lang po ang basis niya na canceled ang flights Siargao, Manila and Manila, Naga rin. No? So, Galit na galit ang dad mo. Ano po? Galit na galit ang pamilya mo. Hindi ba sinasagot nila itong mga nagkakalat ng mga sinasabi niyong fake news? Sa palagay po ba ninyo, ito ay politically motivated? May kinalaman sa halalan? 100% po kasi sanay naman po kami sa mga ganyang balita. Every election dumadami, fake news. Pero nakakalungkot lang, sana nagkakaisa ngayon panahon ng bagyo at tigilan muna yung fake news. Pwede naman nilang balikan kami after a few days. Pero ngayon kasi ang kailangan namin, Corina, talagang hindi lang po Camarines or Bicol ang apektado. Yung mga nagbabiyaheng Visayas, Mindanao po, 5 kilometro po ang truck nakaparada, mga bus, libu-libong tao po stranded. Hindi lang mga Bicolano na babiyahe sana ng Bisaya, Mindanao na na-stranded. Oo nga, no? Hanggang ngayon po, grabe talaga. Kung titignan nyo po, yung border ng Camsur, 5 kilometers, then another 5 sa Milaor, San Fernando dahil may baha. Then yung bago pumasok sa Albay rin, kasi grabe rin ang baha sa Albay, another 3 to 5 kilometers. 3 lanes na po nakaparada, 1 lane na lang po dumadaan. So grabe talaga ang effect niyan sa amin. Sanay naman po kami sa bagyo, nagpa-prepare, pero we were expecting only 200 millimeter rainfall. Ang bumagsak po, 500 millimeter annual rainfall in 1.5 days. So, punong-puno na po evacuation center. Marami pa rin, as of now, kasi Corina, nag-rescue pa kami dahil yung tubig ng galing Albay at Camarines Norte, catch basin po ang Camsur. Sa amin bumababa po eh. Ayun. Catch So, kahit basin pala kayo. Oh, so ma'am, kahit na tumigil na po yung ulan, tumataas po yung tubig at kawawa po, makita mo yung mga bahay, hindi mo makita yung bubong na po eh. So, hindi na lang po relief ang tubig ang kailangan after talagang wash away, walang mga damit ang tao. So, dyan kami nalulungkot na sana nagkakaisa nagtutulungan imbis na yung mga fake news po. Oo, wag na lang natin pag-usapan yun kung hindi naman totoo. Pero may babalikan po bang mga bahay pa ang inyong mga nasasakupan kung sakaling humupa na ang tubig? Marami pa po eh. In fact, nagsaklolo na po kami kay Pangulong BBM at kay Secretary Tidoro at salamat na action na nagdatingan na po ang Marines, Navy, Air Force ng mga rubber boats kasi kung 300 barangays po ang submerged in water, kulang po ang 300 pump boats kasi we need at least 4 to 5 per barangay, over 1,000 pump boats na wala naman po kami niyang kakayahan. So nagsaklolo na po ang national government at hanggang ngayon nag-search and rescue pa kasi tumataas po yung tubig sa ibang lugar po. Kung may madaanan kayong mga hayop, sana pati yung mga hayop maisalba din, ano? Meron Kawawa po, din, meron. ano? Opo. In fact, kanina, nag-ikot kami, nagsalbar talaga kami ng mga aso. Kasi
kawawa ko rin, Doc Lover rin ako, yung may umiiyak kanina, kahit malalim, sinave namin po. Wow, maraming salamat para dyan. Sana po lahat ng mga local government maisip din po mga aso at mga pusang gala, ano po, kawawa naman. So, well, 200 to 500 millimeter rainfall. Last question, do you have any idea bakit ganito kagrabe ang nagiging epekto ngayon ng tubig ulan sa inyong lugar? Well, to be honest, magandang tanong yan. Talagang ikukonvene namin yan in the next week kung anong real cost niyan at anong solution. Kasi, in fact, a few weeks ago, tinamaan kami ng bagyong Enteng, di ba? Nagbaharing kami, no? So, baka na-aggravate po yung nagbara-bara a few weeks ago yung Enteng at ngayon na lumala. Kasi it's not only flood control the issue, yung mga water lily, nagbabara po, basura. Tuloy-tuloy naman po ang pagtanim namin. We were able to plant over 50 million trees in the last 5 years. So magandang tanong po yan kasi sa Metro Manila, yan na nangyari all over. So it's a good question that we should all think about. Okay, maraming salamat po sa inyo and good luck. God bless. Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte.